maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Moms at Heart. Patuloy po tayo sa ating mga kwentuhan patungkol po sa Raising Kingdom Kids. At ngayon po, makikinig tayo ng patotoo mula sa isang miss na lumaki bilang isang Kingdom Kid. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras dito nga po sa ating kwentuhan. Maaari po na kayo ay manood over FEBC Radio TV o di kaya naman sa ating 702 DCAS FEBC Radio na Facebook. Ganun din naman po sa Moms at Heart sa Memo ni Mommy or makinig po. Lalong-lalo na nga po dyan sa ating mga lugar na medyo hindi po ganun kalakas ang ating pong connection but the PM radio or ang ating pong any form of radio ay nakakaabot po 702 DCAS AM 1. Ang lahat ng yan ay made available sa ating pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, ang inyong pong Mami Bessie Rios ay welcome na po all the way from Palawan ang ating pong guest na si Lucy Dalden. Magandang hapon sa iyo, teacher, Mommy Lucy, all the way from Palawan. Welcome sa ating program. Would you like to greet somebody or say your own whatever na babati-bati mo, okay? Hello, Ma'am Bessie. It's an honor po na maimbita po dito sa ating Moms at Heart. At syempre, good afternoon po sa lahat po ng mga nakikinig ngayong hapong ito. Ako po ay talagang, it's really a big opportunity po to be part of this Mom at Heart. At syempre po, makapagbigay po tayo ng mga konting mga payo or mga experiences in life na makakapulutan din po ng mga ibang nakikinig ngayong hapong ito. So, syempre po, binabati ko lahat po ng mga taga-Life College teachers na nandiyan po at alam ko rin, nakikinig ngayon. Good afternoon po sa inyong lahat. Sa iyong husbandry and family, mga bata, ayan. Pwede silang manood sa ating Facebook. Okay po. Yes po. At kami pare-parehong nanonood at ipapanoorin po ko sa aking mga anak. So, ako po ay may 2 anak, Mami Bessie. So, isang babae at isang lalaki. Ang panganay ko po ay babae. At ang panganay ko po ay lalaki at ang bunso ko ay lalaki. 6 years old and 5 years old po ang aking bunso naman po. At syempre po ang aking mahal na asawa ay nagtatrabaho po siya sa Water District. So busy po. Medyo palitan po kami lalo na bata pa po ang aking mga anak. So ako po ay sa pagkakaalam po ni Ma'am Bessie, ayan, nung dalaga pa po ako, magkasama kami. Medyo late na po akong nag-asawa. At nakakatuwa kasi siya rin po, si Ma'am Bessie, Mami Bessie, ay naging part po nung aming relationship. Whether siya ba ay sinabi ni Lord o hindi, o mga payo na talagang nagbigay ng malaking impact po sa akin. Yun po. Yes, naku, napakahalaga yung sinabi mo na sisiguraduhin natin, at ito yung segue natin sa ating mga momshies, no? Para po sa ating mga anak ay maganda gagabayan natin sila na siguraduhin yung partner ay ito yung gusto ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi, ay magkakaroon po sila ng problem, no? Dahil hindi sila aayon sa nais ng Panginoon. So, ang babata pa na iyong mga anak, and you're right, you married quite late. Yes, akala po, quite. 37 37 years old po akong nag-asawa. At
Nung una, medyo doubting pa ako, mag-aasawa ba ako o hindi. Kaya nga po katulad ng sinabi ko kanina, naging part po si Mami Bessie. Am I going to indulge or ipupush through ko ba to? Oh, no, of course, yung prayer po and fasting ay napaka-importante po talaga. At ngayon po, nakita ko, I'm so blessed to have my husband kasi very supportive po when it comes to my ministry. At syempre po sa aking mga anak, medyo po maalaga ang aking asawa po sa aking mga anak. So pagkatapos ng trabaho, pag alam niya po na medyo meron po akong appointment pa, lalo na po busy ako, busy ang Mami Lola, Mami Lola, busy Always. po ako. Talaga po siya ang sumasalo ng mga pagbabantay po ng mga bata. At the same time po, wala po akong katulong. Kami Yan. po hands on. Yes, oo. So maraming salamat dun sa sharing mo about papaano na ma-manage, no? Ang isang pagsasama, lalo na nga yung wala kayong helper and kayo lang dalawa talaga ang nagtutulungan. At nakita mo dito yung partnership and willingness ng iyong asawa. Na when you're busy, no? Maganda yun mga momshies, no? That our partners are given the opportunity because there are also momshies na mga parang sobrang binabakuran yung mga bata. Pag eto na si daddy, parang hindi masyadong pagkakatiwala, lalo na kung babies pa sila, no? Baka masaktan or kung ano yung mangyari. So in your case, you are sharing na naging maganda yung inyong blend, no? Ng pagiging parent. So it takes two to become a parent. Kaya nga mahalaga na makita din ng bata yung partnership ni mommy at ni daddy na parehong nagkikare sa kanya. At ngayon ang pag-uusapan natin ay about your experiences naman na naka-align, no, sa ating theme for this month of November na Raising Kingdom Kids. Kasi ang mga bata natin ngayon, di ba ikaw bilang guidance counselor for many years, kitang-kita mo yung parang evolution ba yun o progress ba yan ng mga bata, no? Na when you started with yan, yung una nating samahan way back in the way back, 20 years ba yan or 18 years ago, iba yung mga bata noon, ano? Compared today. I think they're the Z generation and now we have the Alpha generation, di ba? And soon the Beta generation is about to come soon. Soon, yes. I agree po. So ibang-iba, no? Di ba? So, Ibang-iba po. The level of distraction sa mga bata ngayon, di ba, mas madami? Actually po, sobra. Ako po as a guidance counselor po, nakikita ko sa mga bata, siguro po din sa pagpapalaki ng ating mga anak. Actually po, meron po kasi tayong katagang sinasabi, ay pabayaan lang natin sila kasi millennial yan eh. Ay kasi nasa Gen Z sila eh. Parang, hello, parang nawawala po sa atin yung konseptong ano pong sinasabi ng Bible. Parang dun tayo naka-align parate dun sa, ay na kasi nasa generation nila, iba yung generation ko sa generation mo. Kaya nga po ako sa mga parents ngayon, which dahil po dito sa Moms at Heart, nagkaroon po kami ng desire ni Teacher Jeng to really gather the parents na siguro hindi natin kailangang ikonsente or sabihin yung katagang kasi sila ay generation Gen Z or millennial sila, medyo parang nasuspoil po natin. Kaya nga sabi, talaga i-train natin yung bata in the way they should go. Kasi yung po talaga yung prinsipyo ng Bible para pag lumaki sila, meron talaga silang takot sa Panginoon. So yun po yung aking lalo na po ngayon sa guidance na medyo hindi ka na nga nagpapagalit kasi hindi na nga talaga sila ganun. Pero ang kailangan mo talagang kausapin yung ating generation ngayon ng heart to heart. Diba? Kung tayo ay moms at heart, meron ding child at heart. I like what you said. If we have moms at heart, then we have a heart-to-heart talk with our children, ano? At ang mga bata ngayon, kaya yung gusto ko mag-respond dyan, sinasabi mo na, hayaan sila kasi Gen X sila, hayaan sila kasi Gen ganito. Wala pong kinalaman ang generation doon sa ating train up a child, no? Kasi yung salitang train up a child runs across all generation.
At ngayon, kaya nagkakaroon tayo ng masyadong tumataas na mga cases ng mental challenges ng ating mga bata. Kasi nga, yung train sa kanila ay parang nawala ng pwesto na dapat kalagyan. Parang yun, nahayaan sila. O, sige, kung saan ka masaya, anak? Sige, okay lang, ganon. At ito namang momshies, kung saan din ako masaya. And ano yung pampasayang yan? Social media. Di ba, no? And today, we see a lot of families going out, no? Pero if you look at, sino bang kabanding nila? Self. Di ba? Oh, O yes. phone, no? Nakaganyan, naka-earphone, di ba? Parang nasa ibang mundo, no? From the youngest to the oldest member of the family, tigay-tigay sila nitong gadget. And yun, it's something that is also not just distraction, no? Na-distract sila, but it's also disturbing. Kasi yung dapat sanang matutunan ng isang bata, and eto pa, no, Teacher Lucy, yung ating mga virtual communities, di ba? They have access now to virtual communities, no? I was talking to a young, 13 years old na babae, no? So, nasali siya sa isang community, na virtual community. So, it started with writing kasi mahilig siyang literature, yan. So, mahilig siya mga sulatin, mga essay, mga Shakespeare, whatever. And then eventually, naiba. May mga hinalo na doon ng mga sensuous something, and I think that affected her, kaya nagkaroon kami ng talk, no, about it. Kaya maganda po yung salita natin, gabayan sila. Ayan. Now, si Teacher Lucy ay bagay na bagay po doon sa ating theme for this November because she will share to us yung kanyang journey as a kingdom kid. Di ba? Oo. So he started getting exposed to this Bible, getting exposed to a group, no, of people talking about Bible. So mga anong edad ka nung na-expose ka dito sa mga Bible studies na to, Bible stories? As I remember po, ako ay 5 to 6 years old hanggang 9. 9 Bata, years old no? po. Kasi bata pa po ako noon na curious po ako kasi may pumupunta po sa aming lugar, sa barangay po namin. Dito po, may pumupunta po na nagkukwento. Very attractive po sa akin yun, yung nagkukwento, yung mga iba't ibang story po patungkol sa Bible. At after that, hindi lang po yun, ang gagawin niya ay magkukulay, coloring. So may mga activities po kami na ginagawa. At yung ang talagang nag-attract din po sa akin nung time na yun, yung mga palaro po nila, yung mga games. Ako yung medyo attractive po ako sa ganyan kasi competitor po ako. Yung lumalaban ako, yung mga contest. So, manalo ka. Ayan po, gusto ko parati akong nananalo. Tapos meron pong yung padamihan ng verses. So po ito yung padamihan ng verses, memory verse. Tapos ang pinakamarami, meron po silang big prize. So either ganun po yung ginagawa nila. So ako po, wala akong gagawin. Mag-memorize ako ng verses. Yun lang po yung akin kasi ang pinaka-goal ko, magkaroon ako ng prize. Hindi ko po na later na talagang na-realize ko, unti-unti po, nagkakaroon po ng laman yung mga verses na yun. No, dati po, letra lang siya, kataga lang siya. Pero pag nagkakaroon po ako ng problema in my childhood life, ginagamit ko po siyang tool for me to really minsan nga po ang gagawin ko, ito po rin yung aking sa childhood ko po. Pag may problema po, wala akong gagawin, aakyat po ako ng puno. Kasi parang feeling ko po, ang nangyari po sa akin, tawag dito, feeling ko, ayokong ma-overwhelm ako ng problema. Ang gagawin ko po, aakyat ako ng mataas na lugar, titingin ako sa langit, tapos i-imagine ko lahat ng mga verses na aking na picture out. Tapos i-internalize ko po yun. Yun po yung nangyari. Po kami, talagang unang-una po, broken family kami. It's because yung tatay ko po, womanizer. Pero hindi po nakikipag-iwala yung nanay ko.
Although hindi po nasasaktan yung nanay ko nung bata ako, pero bit ko, tapos yung kuya ko, addict po yung kuya ko, so drug addict po yun. Alam mo yun, nagsasalita na mag-isa, yung parang ganon. Talaga pong nadadala ko yun kasi ako po ay middle child. So pag middle child, parang left behind ako. Yung, halimbawa po, may bibilihin si ate muna bago ikaw. Yung pinaglumaan ni ate, ako yung Kayo. tatanggap. Tapos yung bunso, dahil bunso, bulok na yung sapatos ko, si bunso ang bagong bibilihan. So ako po yung tagatanggap. So parang ganun po yung nangyari sa akin na hindi ko po siya, dahil po dun sa Raising Kingdom Kids po yung topic na yan, nakita ko po dun sa Bible, mga DBBS teachers po. Talagang nakita ko po na lumuluwag yung kalooban ko pag nagjo-join ako. Tapos po, although kami po ay close, religious po ang aming family. Lumaki po kami sa religious work. So every 6 o'clock kailangan nakaluhod ka. So itong nanay ko po, medyo po ito siya. Hindi niya po kami pinagbabawalan, pero ang tatay ko, pinagbabawalan po kami umattend doon kasi parang tingin sa kanya ibang religion. Ang ginagawa ko po, tumatakas kami, mga bata pa po kami. Hanggang sa lumaki po ako noon, kasama ko po ate ko, kapatid ko, nagbigay po ng malaking impact sa akin yun. At tunay ko pong nakilala talaga nung dumating na po na medyo para maghihiwalay na po ata yung nanay ko. Matagal na, matinding problema po yun. Tapos yung kuya ko na lulong na talaga sa addiction. Naganap po ng simbahan yung nanay ko, which nakita niya po yung isang simbahan na talagang iba yung dating sa kanya. So in-invite niya po kami. So nag-join po kami doon. So doon na po kami lumaki. At doon po sa simbahan na yun, alam niyo po, Mami Bessie, nangyari po sa akin sa church na kuna po ngayon, nagtuturo po ako at the young age. Dahil po dun sa training ko nung bata ako sa Bible school na ginagawa ko, na-train po ako to teach, na-train ako to do the memory verse, and then ako na po nagtuturo dun sa Sunday school at the young age. I was first year po ako, nagtuturo na ako sa mga kids hanggang sa kung ako po ay nag-high school, meron po kaming outreach na school, doon naman din po ako nagtuturo. So talaga po ang laki ng impact sa akin nung ako po ay bata. Etong learning how to open the Bible, learning how to, yung mga stories in the Bible. So yun po, yung naging experience ko po ng bata ako. At ngayon po, dahil ako po ay isa ng teacher, yun din po ang naghubog sa akin, bakit ko po kinuha ang course na teacher. So, and nag-teacher po ako ng guidance and counseling. And then, dun ko po talaga nakita na dito ako tinawag ng God. Yung, alam niyo po nung bata ka na, although ang dami ko na pong pinagdaanan, hindi po naging, kung sabihin natin, very maganda or maayos yung aking high school life. Hindi po nagkakamali ako, pero I use that problem. Kaya nga po sabi sa Bible, di ba, yung mga problems natin are not really a problem, but it's a way ng Lord for us to strengthen our faith, which ang laki po ng nahubog sa akin nung ako po ay bata. Sabi nga, totoo po talaga yung verse na yon ng Proverbs, train up a child in the way they should go, and when you are old, it will not depart from you. Kaya nga po, kahit sa mga decision na ginagawa mo, yung mga verses na dyan sa although na alam niyo po, nakakalimot ka na ano ang particular verse niya, pero yung thought niya ay hindi nawawala. So, yun po, Ma'am Bess. Alam mo, nakakatuwa yung sinabi mo na parang 4 or 5 years old na attract ka na. Tapos pupunta ka dun sa barangay, no? At makikinig ka, makikiusyoso ka. During that time na ikaw ay ganun kabata, ano yung natatandaan mong isang bagay na naintindihan mo na, yun pala yun, na sinasabi ng teacher sa Bible? Alin doon sa mga bagay na yun ang parang nakatawag ng pansin mo, yun pala yun? Ang nakatawag po ng pansin sa akin that Jesus loves the little children. Yung parang
yung feeling ko po na kapag pag may yung mga bata ay special sa harapan ng God, na yung mga bata ay nilalagay sa lap ng God, nilalagay ni Lord sa lap niya. Alam niyo po, feel ko po yun every time po na alam niyo po na naaalala ko yun pag tinuturo ng mga teachers, tapos Jesus loves the little children, all the children of the world. Parang feel ko na niyayakap ako ng Lord. Kaya hanggang sa lumaki po ako, I get closer to God. And yung mga kanta po na hindi ko makakalimutan, that read your Bible, pray every day, and you will grow, grow, grow. Totoo po talaga. So, hindi lang siya yung grow, 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 kundi talagang pati pananaw mo, though hindi ka ganun katalino, pero God will give you wisdom. The decision po na gagawin mo, di-decisionan mo, si God po ang magdadirect sa'yo. So, yun po yung talagang hindi ko makakalimutan. And ang isang maganda doon sa sinasabi mo, coming from yung challenging yung family mo, di ba? Sabi mo, you have this experience ng father mo, you have this experience sa brother, and then middle child ka, no? Mga mamchis, no? Segue lang po, no? Maging aware po tayo na yung pong mga hand-me-down na mga gamit, of course, nakakatipid po tayo dyan. Pero meron po pala itong dating, no? Sa atin pong mga anak na lahat na lang ng pinagsawaan ni ate na pupunta sa akin or ni kuya. Tapos si Bunso, yan, may bago kasi wala na, hindi na siya pwedeng i-hand-me-down dun sa kanya. So meron po itong dating, ano, na sometimes it gives a child, buti sa kay Lucy ay na-resolve mo to. Kasi kapag hindi po natin ito na-resolve, no, bilang mga bata, minsan may asawa na, no, yung insecurity na naitanim po nito sa ating mga anak, taglay pa rin natin kahit na tayo ay yun, may edad na at may pamilya na rin. At maipapasa po natin ito sa ating mga anak. Kaya maganda yung paalala na sinasabi ni Lucy na yung batang-bata pa siya, feel niya yung pwede siya nandun sa lap ng Panginoon, di ba? Tapos, yung kanta na Jesus Loves the Little Children ay parang na-identify niya. Kasi bata ka nun, little ka, di ba? Little child ka nun, di ba? So, yung panahon ng kabataan na yon ay isang bagay na maiiwan sa'yo. At palagay ko ngayon, yan ang kinakanta mo sa mga anak mo pa rin. Kinakanta mo sa kanila at sa mga ibang bata dyan sa Life College na matandaan nila ito. Something that you mentioned na gusto kong dagdagan mo ng konti kasi so ito yung ngayon ay discipler ka na. Yan, discipler ka na. Pero bago natin laliman yon, being a discipler, ang gusto kong ibalik yung, kasi sabi mo, as you are growing up, yung mga problema, aakyat ka sa puno, titingin ka sa langit, di ba, no? Or yung meron kang maiisip na parang mga struggles, no? And then, the thought of the verse. So, paano to nangyayari sa'yo? Parang bigla na lang maririnig mo yung verse, maiisip mo. So, paano nangyayari yung ganun? Kasi po, nung bata ako, yung memory verse na ginagawa po namin every day, akala ko po parang words lang siya. Pero, mag-aano ka talaga yung, alam po yung prayer hindi nawawala. Kasi yung word sa akin dati na, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Tapos nag-aano po sa akin yung mind, like for example po, may sakit ako. Talagang nagkakaroon ako ng sakit. Ang darating sa akin, Jesus is my healer. Tapos yung si Lord lang nagbigay ng impact po sa akin yung mga teachers na nagsasabing wala kayong ibang tatawagin kundi si Jesus lang. Yun po yung naging impact sa akin at nauulit-ulit po yun. Pati yung pagtuturo ng teacher with expression, yung talagang with delightful ano po yung mga teacher. Kaya sa akin, pag nakakakita po ako, kaya ako parang sabi ko, ngayon na nagtuturo ako, I have to be creative. I have to, yung sa mukha ko na makita that I am happy, that I am, para po magkaroon ng impact sa mga bata. Yun po yung nagkaroon po ng impact sa akin. Pag meron po akong mga nararanasan nung ako po ay bata. Ang saya naman ng usapan natin, Lucy, kasi sana po mga momshies nabibigyan po tayo ng inspiration kung gaano kahalaga talaga yung impact doon sa train, up a child talaga.
At dito po nakita natin kung papaano sa kabila ng yun, medyo kakaiba ang pamilya na kinalakihan ni Lucy ay nagkaroon po ng pagkilos ang Panginoon sa kanyang buhay dahil ang isang bagay dito no na kaya ako nangingiti dahil 'di ba memorize ng verses kasi gusto mo meron kang prize, 'di ba? Pero sabi ng ating salita din ng Panginoon that His word will not come back void, no? Kaya, oo, so hindi, no? Laging magiging meaningful ito, magiging kagamit-gamit sa atin. Ayan. So, yan po ay isang paalala na napakagaling at napakahalaga. So, tayo pong mga mamshis ay laging maging aware, no? That there's always this word of the Lord na pwede nating panghawakan at ipasa rin sa ating mga anak. For added paalala po sa atin, ay pakinggan natin ang ating heartbeat portion ni Mami Weng Del Rosario for Heartbeat. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Masaya at pinagpalang Sabado ng hapong pumuli sa ating lahat. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Yan po ang sinasabi sa Matthew 19 verses 13 to 14. Upang maranasan ang tunay na pag-aruga sa ating mga anak, pause for a while mga mamshis, watch our children and learn from them. Bakit nga ba sinabi ng Panginoong Jesus na ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit? Tayo pong mga magulang ay maging kagaya ng ating mga anak sa pag-uugali, mapagpakumbaba, masunurin, always seeking help from us, powerless and completely dependent on us. Iyan po ang nais ipabatid ng Diyos sa atin bilang isang magulang na pinagkakatiwalaan ng mga batang ito. Marapat lang po na magkaroon tayo ng ganyang klaseng pag-uugali, maging dependent po tayo sa Panginoon. Aminin po natin na powerless tayo, hindi natin kaya na solong palakihin ang ating mga anak, kaya kailangan natin ang tulong mula sa Panginoong Jesus upang maibigay natin ang pangangailangan at tamang pag-aruga sa ating mga anak. Hindi po ang mga accomplishment natin sa buhay ang qualification to enter to the kingdom of God, kundi ang matupad ang mga nais niya sa ating buhay. Maging kagaya nawa tayo ng mga tao na nagdala ng mga bata sa Panginoong Jesus na buo ang pananampalataya na mapagpapala ang kanilang mga anak na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Pagmunihan po natin ang tagubili ng Panginoong Jesus sa atin na sinasabi sa Matthew 18 verse 3. Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng. At tunay naman, dagdag paalala po yan dito sa ating programang Moms at Heart. Patuloy pa rin po tayo sa ating paalalahanan tuon po sa Raising Kingdom Kids. Ako pa rin po ang inyong Mami Beserios kasama all the way from Palawan, si Lucy sa kanya pong mga kwento sa atin. Lucy, nabanggit mo kanina, no, that now from being discipled, no, when you were young, at a very young, really young age, no, ngayon ikaw ay kumuha ng education, na-attract ka kasi sa mga teachers, mga ganon, and now you are already a discipler. However, yung pagiging discipler mo started, parang teenager ka pa lang, ano? Yes Kasi po. sabi mo, first year high school ka, nagtuturo ka na sa mga Yes bata. Ano yung motivation mo doon? How come parang, hindi ka ba parang, hirap nga naman turuan, mga ganito. Ako, hindi ninyo kamukha when I was your age, mga ganon. So, ano yung naging inspiration mo kung bakit ka parang ginanahan at naging interesado sa pagtuturo sa mga bata? Ako po, ang naging inspiration ko during that time was myself. Kasi I was, dumaan po ako sa family na hindi perfect.
na inaayos ng God. At the same time po, ano po ako molested child din po ako, Ma'am Bessie. Pero doon ko po nakita na, iyak ako, doon ko lang po nakita na ang laki po ng naging impact sa akin. So, kung malaking naging impact sa akin, magiging malaki din po yung impact sa taong makakarinig. So ako bilang ang laki po ng naitulong sa akin, I had to share it also. At yung sabi nga po ng Bible na kung ano yung ginawa mo na maliit na bagay o pagtulong is the same thing din na ginawa mo sa akin. Doing good, doing right thing to others is the same thing na ginawa mo kay Jesus. So, yun po yung aking motivation, Ma'am Bessie, na kailangan ko talagang maging best sa lahat ng area ng life ko. Though hindi siya perfect, ang dami pong pagkakamali. Pero ang masarap lang po dito, sabi nga 'di ba, come to me, parang yung kamay ng God ay napakalawak, nakaganon siya parati sa harapan ko na kapag nagkakamali ako, yayakapin niya ako, halika nga dito, umupo ka nga dito. 'Di ba po merong verse din po sa Bible na come here and let's Jeremiah po ba 'yon? Let's reason together. Ano ba yung verse mo? Diba? Parang, sige, mag-usap tayo ng gusto. Alam niyo po yun, yung parang ganun po parati sa akin na naging malaking motivation po yun sa akin. Kaya ngayon as a discipler po, and a disciple also, talagang nagtuturo ako may mga disciple po ako ngayon na magpapasalamat kahit nasa ibang bansa na sila. Teacher Lucy, thank you po sa mga advices nyo na talagang nakaka-relate po ako dun sa lalo na po yung kung sabi nga broken heart. Totoo po pala talaga na na hindi ka makaka-relate not unless you gone through that pain. At ako po, ang nakita ko po na hindi ako, all things work together for good. Na hindi po ako pinadaan doon ng Lord para lang umiyak, para lang ma-experience yon. Pinadaan po ako ng Lord doon, it's because I have to be used by God. Kasi, yung isa pa sa mga verse parati na nagre-ring sa akin, itutuloy ko yung ginawa ng Panginoon. I will be the one to continue what the Lord have started. So, yun po, Ma'am Bessie, ang talagang nakapagbigay ng impact sa akin. Ngayon na ako po ay nagdi-disciple, nagtitrain ng mga estudyante, ng mga bata, at kung sino po yung makausap ko. Alam niyo po, minsan nga, Ma'am Bessie, meron ako parating dala-dala na flyers. Pag sinabi sa akin ng Lord, puntahan ko yan, kausapin ko yan, shisharean ko talaga yan, bahala na. So yun po yung naging ko po sa motivation ko po. Nakakatuwa, no? Na dalawang sources mo na whatever you do to the least of my brethren, you do it to me, di ba? Ginagawa mo as an instrument ng Lord na imbis siya, ikaw yon. Pero pangalawa, yung you wanted to shield, no? Para yung mga ibang bata ay hindi kung saan-saan mapunta, no? Mga momshies, alam niyo po, may mga gawi ang ating mga bata ngayon na ginagawa nila. Ito po ay mga hindi dahil gusto nila itong gawin, kung hindi tumatawag sa pansin sa atin. Minsan nagmi-misbehave, di ba? Tapos yung pala, mayroon silang ibang mensahe, yung tinatawag natin signal, no? So, naghahanap sila ng attention. O di kaya naman mga iba't iba pa pong mga gawi ng ating mga bata. All because they wanted care from us. They wanted to see in us na kino-communicate natin sila. So, okay. So, yan yung imagine mo. Okay. For our last lap, no, bago tayo pumunta sa ating panalangin, ay sabi natin, train up a child in the way he should go. At alam ko, meron kang parang kwintas-kwintas. Oh, sorry po sa ating mga nakikinig lamang, pero ilalarawan ko po ang itsura ng slide na to. Ay para po siyang kwintas, no, yung mga ginagawa ng mga bata na meron po siyang beads, pero yung beads niya ay kumakatawan sa salitang fetus. F-E-T-U-S. And then, yun pong parang tusok niya, no? Yung lace na tinatawag. Kumbaga din sa akin suot-suot, yung parang niya, yan. Ano ba tawag dito? Lace. O, basta yan. Tali. Tali, o yan. Parang yan, no? Kung saan nakahang, no? Ay, yun po ay humility. Ayan. So, yun po yung tatahi, no? Humility. So, quickly, no? Ano ba yung
letter F, no? Ito po yung mga traits na sana ay matutunan natin mula sa mga bata at para sa atin bilang paalala. Letter F for the word Forgiveness. yan, forgiveness. Mga bata, ang daling magpatawad, di ba? Yes po. And syempre po, yung F is forgiveness. E is easy to teach. Ayan. Yan po yung actually po yung fetus na yan are the characters of, character ng bata na pwede nating makuha sa kanila. The characteristic of a child na talagang makikita natin very pure ang bata. So, kaya po ako nakaano ng fetus. Sa atin po ngayon, parang habang maliit pa, pinapanalangin na natin that this character ng mga bata, normal po sa bata yun, yung character na to. Pero po nawawala po yung character na to sa mga bata. It's because sa mga taong nakapaligid sa kanila. Habang lumalaki, nawawala po yung character na to eh. Like, kaya nga po yung sa kwintas, ilalagay ko forgiveness. Dapat po magkaroon tayo ng a childlike character, forgiveness. And E po is easy to teach. Madaling turuan. Yeah, madaling turuan. Totoo po yan. Madaling turuan. Hindi po yan nagrarason, di ba po? Easy to teach. Yung pag sinabi mo, yes, mommy, yes, daddy, ganun. Ngayon po, kasi pag malaki na, ang hirap pong turuan, may rason. Sa bata po lang rason. Letter T po is trust. Talagang grabe po magpala yung bata. Ang bata. So, pag sinabi niya, dapat po nating tuparin. Doon siya katulad ko po ng bata ako, nakakiling po ako dun sa word ng God. I trust God na intindihan ko na kailangan ko magtiwala sa Lord. So, at U po is unselfishness. Wala po itong, alam mo yun, yung kadamutan, hindi madamot. Talaga mapagbigay. Unselfishness. At panglima po sa S na word is sincerity. So, grabe po ka-sincere yung bata. Very pure. Kapag nasasaktan ako na, alam mo po yung masaya siya, sincere po yung kanyang puso. At pag tinanong niyo po yun, sasabihin po yung totoo. Kaya bawal po magsinungaling pag tinuruan ng nanay. Tanungin niyo po yung bata, sasagutin po kayo ng totoo. Sincere po yung heart nila. At syempre po, yung kumakatawan at dumidikit po dito, bakit po nakalagay siya sa ating mga leeg? The word humility po ay wag nating makalimutan na isa sa mga character po ng mga bata na humble at talagang mapagkumbaba. Ayun po. Yan, okay. At bago sa ating pagtatapos, napakahirap mong ikwintas natin yan, ano? At gawin natin palamuti sa ating neck, no? Para makita ng mga tao sa atin. Kaya ginawa natin illustration ang necklace ay kailangan natin ng panalangin. And all the way also from Palawan, isang praying moms at heart, si Ma'am si Jeng Grabamen ang magtatapos po sa atin sa panalangin. Father in heaven, we praise you and honor you in our life and family. Today, we lift up to you all mothers and children na sa mga pagkakataong kami ay may nararanasang kahirapan at kapighatian sa aming relasyon, ay gabayan niyo po kami, Panginoon, lalo na sa pagpapalaki at pagdidisiplina ng aming mga anak. Hinihiling po namin ng iyong banal na espiritu ang manguna sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami sa mga desisyon na gagawin para sa aming pamilya at mga anak. Maraming salamat po sa mga nanay na naririto upang patuloy na manalangin at hingi ng iyong kalooban para sa mga kabataan. Higit lalo sa panahon ngayon na puno ng kalituhan sa isipan, dulot na impluwensya ng aming society. Ilayo niyo po ang aming mga anak sa kapahamakan at panlilinlang ng kaaway. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat sa iyo, Teacher Ma'am si Jen, sa pagtatapos sa atin sa panalangin. At ngayon naman ay hihinga natin at lagi natin itong practice. Ano ba ang star? Something to always remember. Ano ang iiwanan mo, Momshi Lucy, sa ating mga momshies o mga daddies din na maaaring sa atin ay nanonood. At mga iba pa po na mga adults, no?
who will learn from us how to bring our children to the kingdom. Okay. Ayan po, ang aking star for this day po is in Jeremiah 33:3. Ito po yung sabi ko nga, telephone number natin sa Lord. Ayan. Ito pong telephone number na to, wala po ito, hindi po to busy. Hindi rin po siya hindi kailangan ng load. Very open lang po ito. Hindi na natin kailangan ng kung ano-ano pa. Tumawag lang po tayo. So sabi po dito, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things. Alam niyo po, talagang pag tumawag tayo sa Panginoon, surely, ang answer naman palati ng God, yes and wait. So pag sinabing yes and wait, talagang mag-wait ka. Maaaring hindi pa yan. O kaya pag alam natin na parang hindi answered prayer, maybe because hindi pa tama ang puso mo, or maybe you are in danger. O, di ba po? So, sabi nga, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty. All the things, lahat ng secret things in this world, sasabihin po yan ng Panginoon. Manalangin po tayo, mag-meditate po tayo, katulad po ng ginagawa ng Moms at Heart na prayer time natin. Grabe po, God really answers prayer. So, na po yan sa akin talagang, sabi ko nga, na yan, may tatak na yan palati sa akin. So, let's keep on calling unto God kasi He will surely answer us. Amen! At ito nga po ang ating mga paalala. Mawawalan po ito ng bisa kapag hindi po tayo mananalangin. So, maraming salamat sa iyo, Teacher Lucy. Welcome po. Thank you. It's an honor po. Yes, thank you. Bye-bye, Teacher Lucy. At siya na naman po nagtatapos ang ating isang masayang kwentuhan sa Moms at Heart. Sana nga po tayo ay nakapulot ng mga bagay-bagay na pwede po nating magamit patungkol sa mga gagawin natin to be able to raise our kingdom kids. Tunay naman po, napakaganda nung siyang hello. Ayan, yung pong star ng ating kasama na si Lucy. At ang napaka madamdami, meaningful na kanya pong sharing sa atin patungkol sa kanyang buhay, how she was raised as a kingdom child, At kayo naman po, siya ay discipler na. At yung ba cute yung dulo natin, ng ating fetus. So tatandaan po natin, everything is made possible because we have a God who is always with us. Kayo po ba ay aming nakasama? Marami pong salamat. Napanood niyo po ba kami over FEBC Radio TV sa ating mga Facebook, 702 DCAS FEBC Radio, Memory Mommy, Moms at Heart, or very simple, nakinig po kayo sa ating 702 DCAS AM Band. At ang lahat ng yan ay sa ating pong pagiging membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patuloy po ang ating pagpapupog sa ating pong mga pusong ina. At ako po, ang inyong Mami Bessie Rios ay nag-iiwan sa inyo ng isang maganda, masigla at sana nga po laging maging makabuluhan ang ating pong hapon.